Dongfang or Dongfeng. Ferocious engagement yan ng driving capability. Para siyang mata ng weather forecast, yung pag may bagyo, ganun yung itsura niya eh. Halos libre yung travel natin na umabot ngayon ng meron tayong extra 500 kilometers. Kaswabe, this is the 2024 14th Friday full electric compact SUV. I want to say thank you to Dongfeng Motors for letting us experience this EV SUV. Sa lahat ng information na kinakailangan mo, Kaswabe, nandiyan lang sa pinned comment below. Well, the story behind this, napakahaba ng pangalan niya. Dongfeng is the car manufacturer, 14 is the brand name, and yung Friday naman is the variant. Baka nalilito tayo katulad ko. Based on a petrol-powered T5 Evo, that one has 197 horsepower, applied with 1.5-liter turbocharged. Pangalan parang uri ng Terminator eh. Ito naman mas naging jolly, the Friday, but this one has more capabilities. Ibig sabihin, ito ang pinakaunang full electric SUV under 14. So, dalawa ang variant nito. We have the 430, ibig sabihin yung mileage niya up until 430 kilometers, na baka yung iba sa inyo magkaroon ng range anxiety. Pag gusto mong iwasan yan, ito ang kunin mo because this is the 630 up until 630 kilometers ang kanyang mileage. Then, dalawa ang styling niya. The other one is the Chinese styling and ito naman is the European styling na medyo may pinagkaiba sila when it comes sa kanilang front bumper. On this video, we will check everything. Exterior, interior, ano yung key features. Then after that, titingnan natin what kind of performance ang kayang ibigay ng isang full electric compact SUV. The unit pricing, this one is 2.5 million. The lower variant naman is 1.9 million pesos. So what are we waiting? Kaswabe, let's begin. Here we go, Kaswabe, and I'm very excited. Wala lang, idadrive ko lang siya mamaya. So let's start with the front business. Again, this is the Euro spec. Mukha siyang Porsche Taycan. Dito sa upper portion ng kanyang front bumper. Gusto ko lang rin magbigay ng mention dito sa emblem. Napaka-cute. Para siyang mata ng weather forecast. Yung pag may bagyo, ganun yung itsura niya eh. Pero sana yung 14, yun na lang yung inilagay dito. Then eto sa center cap ng mga wheels natin. Kasi sa wheels, 14, medyo hindi mabasa. Well, kung ako lang naman masusunod, na-mention lang naman. May mga honeycomb holes ka rito, pero doon sa kanyang Chinese version, I think mas bet ko yon. Kasi same sila ng tattoo ko yun dito. Yan o, diba? O, close up, close up. Splitter, may mga orange lemon ka na pinstripes. Naka-wrap around ito. Hindi lang dito sa harap, sa side skirt, meron pa, then doon sa kanyang rear diffuser. Mamaya dadaanan natin yan lahat. So saan ba i-charge? Pag Euro specs, nandito sa harap. Click mo lang to. Yan, DC and AC. Yung isa, pang home base, yung isa naman fast charging. Mamaya pag-uusapan natin yung experience ko dyan. Surround rin ito ng 360 camera. So lahat ng klase ng angle pwede mong makita. Main headlights, ang nakikita ko naman sa kanya, pag in comparison sa isang supercar, syempre paborito natin yan, isa siyang Lamborghini Revuelto. Yun yung nag-replace sa isang Lamborghini Aventador. Looks very masculine. Mukha siyang killer electric SUV. Meron siyang long V-shape na LED DRL, which is, nagsasayaw yan. Depende sa driving mode na ginagawa mo. Pag nagkaroon ka ng turn signal, pag nagre-reverse ka, nagcha-charge, meron siyang sariling adaptation. Yung low beam headlight naman, nasa taas, yung high beam, nasa baba. Parang magkabaliktad, no? Parang ngayon lang ako nakakita ng ganun. Blacked out, yung pinaka-framing ng ating ilaw. Para siyang butterfly kung titingnan mo magkabilaan talaga eh. Parang ganito rin yung sa bagong Kia Sorento in 2024. Pavirin eh. Yung turn signal, nandyan na yan. 19-inch alloy wheels. I think na babalutan niya yung pinakatotoong wheels. I don't know kung bakit talagang nilalagyan ng ganyan. Siguro may kinalaman sa aerodynamics, protection ba, or para ma-define na isang electric SUV. Independent suspension, doon naman ay multi-link rear suspension. Fender, the EV line, orange and black, power folding mirrors, meron kang camera dito, and smart entry naman pagdating sa pinto natin. Standard crossover SUV yung pinaka-shape niya. Ngayon, hindi lang doon sa charging port sa harap kasi dito sa right side meron din. Doon sa Chinese spec niya naman or version, nasa left side naman. Shark fin antenna na piano black, rear spoiler,
Meron kang tri-bar na brake lights dito. So parang kalmot yan ng isang lion, yung logo ng ating Dongfang or Dongfeng. Full length na light bar. Ang naalala ko rito, di ba, mga Porsche na naman. Tsaka yung mga Lexus. Looks very sharp, singkit na singkit. Ito yung 14, this is the car brand, yung Friday, yung variant niya, and this is the Dongfeng Motors. Ito yung manufacturer, pero meron siyang red accent. Ngayon, pag usapan na naman ng light bar, dancing lights na naman yan. Kasi pag nag-reverse ka, nag-charge, iba-iba yung motion niya. Pag nag-reverse, I think parang lumalakad siya pa outwards. Pag nag-charge ka naman, like kagabi, 60% charging, nagpunta kami ng SM. Ito is 0%, 50%, yung 60% nandito. Tapos may waving motion na papasok gano'n. Pero hindi lang siya consistent. Ang hirap pulihin eh, hindi ko nakakuha ng camera. Wiper, orange and lemon, parang yun yung band. Yun yung pinstripe natin, and it has a semi-aggressive rear diffuser without tailpipe. Wala tayong emission kasi full electric SUV. So powered ang ating tailgate. I-press mo lang yan, it will open, but some other crossover, yan yung missing. Okay, manual tailgate sila. Maganda naman yung spacing natin. Ilalagay ko na lang dyan ilan yung liters of capacity niya. You have a tonneau cover. Wala masyadong entertainment kang nakikita rito, but you have an extra storage sa ilalim, and pwede natin ihiga yung mga 60-40 split na second row seating natin. Next detail naman tayo. Pag-usapan muna natin ang kanyang electric specs. Well, front-mounted ang ating electric motor dito sa ating front axle. So 85.9 kilowatts ang kanyang battery for the 630 version. Doon naman sa 430 version is 57 point something ang kanyang kilowatts battery. So this gives 201 horsepower and 340 Newton meter of torque. Doon sa kanyang petrol base naman is only 197 horsepower. Pero syempre, ito dahil electric SUV tayo, 1-speed direct drive transmission ito. Okay? Top speed is 180 kilometers per hour. Yung charging time niya naman, 0 to 100. Pag yung standard na charger lang yung kukunin natin, it will take you parang mga nasa around 10 hours. Yun yung nasa spec sheet kaswabe. Pag gusto mo naman ng fast charging, 35 minutes lang yung 30 to 80% niya. Pero the rest, yung 80 to 100, hindi ko lang talaga pinaka-sure. Pero para mas maging safe, ayon sa mga reliable sources natin, kailangan yung mga electric SUV, wag mo lang sasagarin talagang hanggang 100. And kailangan paminsan-minsan, ginagamit pa rin yung pinaka-standard charging niya. Hindi puro fast charging. Okay? So every travel natin, kailangan planado. Nagkakaroon tayo ng range anxiety, pero yun naman talaga yung kinakailangan natin i-pay forward pag gusto mo ng electric SUV. Kasi magtitipid ka sa gasolina. So yun ang kailangan, di ba? Planned lahat ng mga travel natin. So that's it kaswabe. Dalhin naman kita rito sa loob para sa ating interior review. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, welcome sa ating second row seating. Pero bago ang lahat, konting issue lang. Kasi yung exterior, meron tayong mga orange and lemon na pinstripe colorway. Well, pagdating dito sa loob, you are expecting na ganun rin yung makikita mo. Pero
green ang mga colorway dito. Yung stitching sa upuan natin, dashboard, AC, and even sa ating driver seat. So medyo ang tangkad ng mga nasa harap natin na upuan. Pero mamaya ipapaliwanag ko na lang kung ano ang meron dito. Okay? Sana naging consistent lang sila, no? Pero hindi natin alam kasi yung pinaka backstory kung bakit orange doon, then green naman dito. So para umpisahan natin, I like the materials. It's a soft leather materials na nagdadagdag sa kanyang premium value. Okay? Sa seats natin, faux carbon fiber, may mga green stitching. Pag inupuan natin, ang ganda ng feel sa aking spinal cord. Pero hindi lang available yung ventilated and warm seats natin. Pero doesn't matter naman, okay pa rin ako. Meron tayong sariling AC dito, USB Type-A, meron kang storage. Sa gitna naman, walang matangkad na platform dito. That's why we can play around here. Pwede kang mag side by side na hindi mahihirapan, walang babangga sa'yo dito. Ang space natin, halos isang ruler ang kasya pa between sa aking driver position na seats, tapos itong tuhod ko, ito naman ang aking headspace. At ang nagpaganda pa rito, hindi ito basta standard na panoramic moonroof kasi meron kang mga illumination ng starlights dito na pwede mong baguhin ang mga kulay niya, those primary and intermediate colors. Doon lang sa infotainment system lahat gagalawin. Tsaka minsan may style pa nga siya na parang breathing. May ambient lighting dito sa kanyang framing. Ang ganda. Parang sa Rolls-Royce, yung may mga shooting stars, yung starlight, yung liner nila. Pero ito, babagay lang naman sa kanyang segment. May mga hooks ka na available dito. Pag nag-shopping ka, at least mas marami kang pwedeng ikarga. Maganda yung rear pocket natin. B-pillar, you have hook, grab handle. Meron kang ilaw dito kasi nga hindi available dito. Saktong-sakto to pag nag-a-adventure tayo. Sa side shield naman, green metal na accent, green stitching. Maluwag ang ating mga door bins para sa mga 1 litro na tubig. Lastly, this is your armrest, which is meron tayong cup holder with plastic support. So what are we waiting for? Transfer naman tayo sa ating driver cockpit. So unang-unang mapapansin mo talaga yung colorway na green. Pero wag mo na lang isipin na orange yung colorway sa exterior kasi bumagay naman sa itsura niya dito. And I think kasi 'di ba sa traffic lights, yung green doon is go. So ibig sabihin, go for it. Ang corny, no? Sleek yung pagkakadesign ng dashboard natin. Ang tanging hard plastic dito is located sa door panel natin. Pero yung pagkakaporma rin ng full length natin na digital front screen monitor, ala BMW yung mga cluster natin dito. Kaya nga, di ba, European specs ang 14th Friday natin. Dito sa gauge, formang BMW, and ito naman sa infotainment system, very minimalist lang. Hindi ko lang nagustuhan kasi hindi available yung Apple CarPlay and Android Auto. Even kahit maglagay ka ng wire, meron silang application dito yung Carbit Link, pero I think nung dinownload ko siya, parang nagpapabayad. So hindi ko na lang tinuloy. So ang dami, pwede kang iset dito. Lalo na again, yung kulay ng ating mga illumination sa panoramic moonroof and even dito sa gear shifter natin, meron nag-glow dito, pwede mong baguhin yung even the performance of the steering wheel and brake paddles natin, pwedeng cozy, standard, and sport. Ngayon, nasa sport yung pinili ko. Pag magkakaroon ka naman ng left and right na indication kaswabe, sa bawat side mirror natin, of course, meron kang blind spot monitoring dyan, pero dito sa infotainment system, kitang-kita mo yung angle niya napakalayo para alam mo kung ano yung mga bagay na nakadikit sa'yo. Doon naman sa 360 view surround camera natin, transparent yung pinaka-automobile para nakikita mo rin kung ano yung nasa underbody niya. Great thing again, yung customize or favorite button natin dito is pwede ka mag-snap ng photo. Hindi ko lang alam kung saan nakaharap, pero malamang dito yun sa pinaka-front face natin kung ano yung nasa harap ng sasakyan. Pero siguro kinakailangan mo lang ng SD memory or pwede mong i-standby mode pag pinindot mo dito sa ating steering wheel. Kaswabe, ang next ko naman na i-discuss is dito sa ating center console. Soft touch yung material ng ating center armrest. Pero meron ritong one press button. Magkakaroon siya ng cinematic opening. Malalim yung storage natin pero meron kang ventilation na pwede mong i-chill. Kunyari, meron kang mga inumin or mga kakainin na gusto mong manatiling malamig, pwede mong ilagay dito, okay? Wala ka lang charging port kasi somewhere dito sa kabila, doon matatagpuan. Mga controls naman natin, you have auto hold functionality
and e-brakes na. Of course, wala tayong traditional handbrake. Pero maganda sa kanya, once na nag-park ka, auto-engage na. Pero pag ilalagay mo sa drive, dun lang ako nalabuan kasi hindi siya nag-auto disengage. Sana ginawa na lang rin nilang ganon kasi medyo pag una mong sasakyan talaga to, hindi lang siya consistent when it comes doon sa functionalities. Dalawang cup holder, maliit nga lang yung size, meron kang plastic support. Full bunch na to, parang carbon fiber looking lang yung style niya. Hindi ko rin masabi na faux carbon fiber eh. Pag pinrest mo naman, matatagpuan mo rito yung USB Type A, pwedeng lalagyanan ng susi dito, kahit pa paano may extra storage ka na naman. Crystal shift gear natin, may illumination siya ng layon. Kasi pag binago mo kung ano yung nasa moonroof natin, sumasabay kung ano yung nangyayari dito sa crystal shift gear, which gives a premium touch para dito sa loob ng cabin. Park mode natin, kinakailangan mo lang i-press, so parang ala crystal rin yung styling niya. Meron kang scroll dial dito for the blower fan, pero ang nakakatuwa sa kanya kasi, pwede mo nang itodo, tsaka pwede mo siyang i-off. Samantalang sa iba, pag nagkakaroon ka ng adjustment, ang pinakamababa yung blower fan number 1. Tapos pag gusto mong i-off, meron kang separate button na pipindutin. Pero dito, dire-diretso yung pinaka-functionalities niya. Sa left side naman is the temperature, then yung blower ng ating mga AC, katulad nga pala sa Camaro ko na idadial mo lang siya para i-on and i-off. It seems like a jet booster with green accent na hindi siya naging orange. Then merong weird stuff dito sa gitna na ang akala mo, lalagyanan ba ito ng susi, lalagyanan ba ito ng barya, pero napakaliit naman. Yun pala, if you have other accessories, pwede mong i-clamp dito para naman sa lalagyanan ng cellphone. Kasi wala kang pwede pagtayo ng cellphone eh. Ay, pero dito, pwede naman sa pinaka-ilalim niya. Napaka-bilis intindihin, ang linis lang kasi tingnan dito sa center console natin. Kaswabe, bago ko makalimutan, yung drive mode switch natin, nasa gitna rin pala. Ngayon, it has 3. Meron Eco, Normal, and Sport. Bawat change mo ng drive modes niya, meron din sound effect na lumalabas. Pag Eco, parang sounds of nature. Yung Normal, lagi natin nakakagawian ng mga sound effect. Pero pag Sport naman, ready para sa ferocious engagement yan ng driving capability. Ang ganda pakinggan. Semi-racing bucket seat siya na nasa isang crossover SUV. Medyo hati lang yung sarili ko dito. Medyo hindi lang ako ganun ka-sure. Pero, well, maganda naman tingnan. Nagpaganda pa rito kasi sa driver cockpit natin, merong control dito na pag pinrest mo dun sa seat adjustment, which is electrical ito kaswabe, magkakaroon ka ng lumbar adjustment dito sa likod. Saktong-sakto yan. Well, pag naglaro kami ng basketball or medyo masakit yung lower back mo, biyahe, pag merong traffic, pag galing ka ng work, pag stress out ka, eto, ang ganda. Embroidery ng Lion logo. Paano naman sa passenger seat? Huwag kang mag-alala kasi hindi ito manual adjustment. Some other na mga key features ng automobiles, dito power adjustment, dito manual adjustment, naka-bonus pa rin dito. Pero wala ka nga lang massage seats kasi syempre mas importante yun the drive. So next thing to discuss kaswabe, syempre habang nasa pasahero ka or driver cockpit, gusto mong makita yung sarili mo bago ka bumaba. If refreshing ka pa, sunshade natin sa harap, in-open natin, meron kang ilaw, pero ang special dito is you have a rectangular LED vanity lights. So wala pa akong nakita ng ibang automobile na ganitong klase yung feature niya. Kaya 2.5 million siya. Biro lang. Yung steering wheel natin, wala ka lang mga shift paddles or what, okay lang naman yun, di ba? Semi-flat bottom steering wheel, multi-switches, tapos yung favorite button nga is nasa right side, and we have a 360 view surround camera. So one click lang dito, lalabas lahat kung ano yung mga nakikita ng automobile natin kasi lahat meron yan sa harap, sa likod, and even dito sa mga side mirrors natin. That's why it's very special. Kaswabe, minamaneho na natin ang 14th Friday at ito ang full experience natin sa isang electric vehicle. Yung mga nakaraan kasi parang hiniram lang natin eh. Diba yung Porsche Taycan, yung mga model ng Tesla which is the Model X,
S-Plaid. Ito parang nagmay-ari talaga tayo ng electric vehicle at 2 times ko itong chinarge. Wala nga lang tayong outlet na dala, pero sa SM at the same time sa Unioil pumunta kami. Ang napansin ko sa kanya, hindi siya on time kasi pag nagpagasolina ka, minuto lang, mag-CR ka lang, tapos na. Pero ito, sa mga standard charging na mga 7 kilowatts per hour sa SM, thankful pa rin tayo kasi libre pa as of now, kaya magandang sulitin. Magtatagal ka talaga ng ilang oras kasi yung unang beses namin, kinakailangan pa namin magstay na almost 2 hours. Hindi namin natapos yun kasi nag-dinner lang kami. Yung ngayon naman, dahil alam ko kung ano na yung first experience, 10:30 pa lang ng umaga, tapos kinuha namin ngayon ng alas 2. From 50% to 80%. Para maalagaan yung baterya, hindi pwedeng itodo kadalasan up to 100%. So paminsan-minsan, pwede natin itodo, pero ang pinaka-safe talaga for maintenance is nasa 80% and wag mong bababaan ng 20%. So it creates little time on the side. Nag-mall kayo, magdi-dinner, minsan maghahanap ka ng gagawin mo, may extra gastos nga lang, so you have to plan everything. Libre yung pag-charge, pero syempre yung parking, buti na lang dito sa probinsya namin, flat rate lang, 30 pesos. Guard, nabigyan pa natin ng extra 50 pesos kasi nakakatuwa. Halos libre yung travel natin na umabot ngayon ng meron tayong extra 500 kilometers. If you want the fast charger, nagpunta naman kami sa Unioil. Sina-shoutout ko yung mga boys ng Unioil natin na tumulong sa atin. 4 silang nagpunta, pero nabigo tayo dun sa 25 kilowatts per hour. Parang nagkaroon siya ng discrepancy, hindi na lang namin to tinuloy. Nakakatuwa nun, di ba? Wala ka talagang gasolina, tapos yun, nagbanding lang kami doon. Kasama yung kapatid ko, kasama sila Ubid, may mga nagpuntahan na kaibigan, tapos akala mo nagpicnic kayo. Nakaka-create ng bonding sa mga kaibigan at family. Maganda pa niyan, 8 years ang warranty ng ating baterya ayon sa Dongfeng. Wala tayo halos maintenance dito ng mga change fluid, engine oil. It's all about wear and tear na lang dito sa sasakyan na to, and it feels very solid, kaswabe kasi less parts meron ng isang electric vehicle. So buti na lang yung baterya natin, di ba? 8 years ang warranty. So talking about its driving capabilities, napaka-instant and ang bilis i-achieve yung acceleration niya. While cruising at low speed pa lang, maximum acceleration kagad pag inilagay mo yung paa mo sa throttle pedal, instant yung bilis niya. Pag nilalagpasan mo yung mga ice applied na mga kotse, actually pwede mo pa nga silang i-trash talk kasi yung babagal nila. Kahit naka-eco mode ka, kaswabe. Ako nasanay ako sa eco mode kasi medyo malayo-layo yung biyahe natin. Pwede naman natin i-sport, pero yun pa lang. Kumbaga, for me, it's enough na. And super quiet yung ride natin. Windy ride lang. Ang mararamdaman mo halos is yung aircon natin, tapos yung wind noise. Pagdating sa tire noise, wala naman halos. Tapos yung may pagka UFO na sound effect while cruising. Anytime, pag gusto mong umovertake, ang bilis lang, dire-diretso kagad. Pwede mong i-adjust yung energy recovery mode natin. Eto, nilagay ko muna sa normal, pero all throughout halos ng biyahe ko, kaswabe, is nasa pinaka-power saving na. Medyo may time talaga na nakakahilo kasi pag binitawan mo yung accelerator, medyo sumusubsub siya. At the same time, nagcha-charge naman yung pinaka baterya natin coming from the electric motor. Sa digital instrument cluster natin, imbis na ang tinitingnan natin is the tachometer, yung RPM, ito naman is yung percentage ng paggamit natin ng kanyang kapangyarihan or energy. 100% yung pinakamadiin talaga. So yun lang yung kinakailangan mong bantayan. Na-realize ko rin na pagdala ko yung Chevrolet Camaro ko, ang gastos natin para sa isang full tank ay umaabot ng nasa around 3,700 pesos yan. May konting allowance pagpunta ng probinsya, pabalik ng Manila. Pero ito, ang binayaran ko lang is yung 30 pesos na card para doon sa entrance fee sa parking. Tapos nagbigay lang ako ng 50 pesos kay Manong Guard. Isipin mo, that's only 80 pesos, kaswabe. Tapos yung in-spend na time namin na ilang oras na nagkakausap kami,
Yun yung pinaka the best doon. Wala kang mararamdaman talaga na ingay dito inside the cabin. Pero pag meron kang pasahero dito Kaswabe, alam mo, impressions dito ay talagang nakakapanibago. Mag-uusap-usap talaga kayo kasi it's a very different experience, very extraordinary laban sa isang ICE applied na sasakyan. And sa sobrang effortless nito na habang nagda-drive ka, hindi mo maramdaman na nasa mabilis ka na pala na sitwasyon. Umaandar ako ng NLEX, pagkakita ko nasa 120 plus kilometers na pala. Usually, humihinto ako niyan lalong-lalo na pag merong speed trap. Pero ito, pag may nakita ako speed trap, tingnan ko yung speed ko, lagpas-lagpas na pala ako. Talagang effortless, parang sinasabayan lang yung hangin while nagta-travel tayo. Yung damping system, it feels premium kahit papano. Well, this is a 2.5 million pesos, above average naman yung comfort niya kung ikukumpara natin sa mga usual SUV na dinadrive natin. Upuan, maganda yung posture, door bins natin, kasyang-kasya yung Porsche ko na thermo bottle na sobrang laki na parang flower vase. First time ko lang nakita na nagkasya talaga sa pinto yung thermo bottle ko. So dito lang yan sa 14th Friday. So idagdag na rin natin, having an electric vehicle, usually like in Manila, di ba? Laging traffic, nakaka-stress. Prices ng gasolina tumataas. 1 peso per litro na naman. Ayun yun eh. Pero pag capable naman yung lugar mo sa mga charging, tapos meron ka rin sa bahay, pinaka the best talaga. Standard charger lang eh. Pwede mo babaran kahit madaling araw eh. Isipin mo yun, napaka ginhawa ng feeling. Lalong-lalo na pag na full charge mo to, isipin mo, budget mo na imbis na pinangmamonthly mo sa gasolina, pwede mo pang dalhin sa ibang bagay. Savings, pang bakasyon sa pamilya. Pag nilagay mo naman yung pamilya mo rito, hindi ka rin mag-worry sa lakas ng braking power niya. Nakakasubsob rin kahit papano, pero at least super safe. Kaswabe, for the overall experience, I can say that this is very practical. If you wanna save more money, pwedeng-pwede to. Tapos yung ride quality natin, napakaganda ng sound deadening niya, super relaxing. Ang nagmamatter talaga dito is napaka-instant ng kanyang speed. Very quiet pero with explosion. Lalo na pag inilagay pa natin ito sa sport. Manibela, ang sarap rin i-control, hindi rin sobrang bigat. Kahit naka-sport mode, yung performance ng steering wheel natin, kayang-kaya mo pa rin itong laruin. Nice kong sabihin na available pa rin yung merch natin. Last batch na ito kasi baka we are planning soon na magkaroon ng bago pero hindi pa namin alam kung kailan yan. Thank you to Dongfeng Motors. The unit price is again 2.5 million. The other one, yung 430 is 1.9 million. Sa lahat ng information, nandiyan sa pin comment below. Follow me on my social media platforms. Maraming salamat Kaswabe. Check mo na lang kung ano yung mga past reviews natin. Hit the subscribe and notification bell. Lagi ka mag-iingat. God bless. More power and more performance.